Hello, good morning na naman dyan at good evening rito. Ito, may pag-uusapan tayo, itong nakaraang interview nitong anong pangalan ito, didilis na newscast. Si Ted Filon. Dito sa kay Michael Powa, no? Si Michael Powa, ito yung dating, syempre, Julalay ni Inday Sayad at kanyang, anong position nito sa Office of the Vice President before, no? Parang administrator yata. Anyway, sige. Komentuhan natin ang kanyang mga pinagsasasabing ito rito at ating tingnan ang mga sasabihin ng hinayupak na ito. Sige, let's go. Yung pong resignation na sinasabi, kasi nga napag-usapan niya, sinagot po ni Chairman, na kahit na mag-resign siya, mukhang itutuloy ito kung gugustuhin po ng majority ng mga members. Itutuloy talaga yan. Anyway guys, sa mga nakasubaybay sa akin, alam nyo naman, di ba, na-discuss ko na ito nung mga nakaraan, sabi ko sa inyo, regardless, no, mag-resign man si Inday Sayad, tuloy-tuloy ang impeachment. Itutuloy ito dahil nga, syempre, ang prayers dun, dalawa. First is removal from office and second is perpetual disqualification to hold public office. So dalawa 'yon. So kung mag-resign man siya, isa pa lang yung natutupad ron, yung kanyang removal from office, kailangan matupad din yung pangalawa. Kung talaga siya ay makikitang guilty. Kaya sa aking pananaw, noon pa man sinasabi ko na itong si Inday Sayad ay hindi magre-resign. Malabo pa sa pusit, okay? So tingnan natin kung anong sasabihin nitong si Michael Powa. Ano ho ba yung resignation aspect na ito sa panig po ng Vice Presidente para humatigil na ito and then hindi humantong eventually nga sa usaping political na ang decision dito sa kahantungan ng kanyang impeachment? Opo, yung punto po ng resignation ay hindi namin napag-uusapan ng Vice Presidente. No? Because ang Vice Presidente natin, sa pagkakakilala ko sa kanya at sa mga naging pag-usap namin, ang inisip niya parate ay yung 32 million na mga kababayan natin. Excuse me po. Bobo! Anong 32 million ang iniisip ni Inday Sayad? Wala na kayong 32 million, oy! 32 million, baliw! Ang totoo niyan, hindi magre-resign si Inday Sayad kasi matakaw yan sa kapangyarihan. Ang pangalawa, syempre, malaki nga naman. Inaamin ko naman malaki ang pag-asa niyang ma-acquit pagdating sa Senado, okay? Bakit? Kasi 16 ang kinakailangan na peperma ang magboboto ng yes at siyam lang ang magnono, absuelto na siya. Sa kasalukuyan, may siyam na silang bilang sa totoo lang. Pero dahil ako'y naniniwala naman sa sinabi ng ating puting kabayo na talagang merong babaliktad. Kung sino yon, abangan natin ha. Pero ang sabi niya, may gusto talagang bumaliktad. At isa pa, ako'y naniniwala na hindi kakayanin ng mga senador na ito ang public pressure unless na talagang makapalang ang mukha nila. At yan ay mamaya pag-uusapan natin. Pero ito nga pala wawarningan ko lang si Jingay. Jingay, wag mong kakalimutan ang tatay mo natanggal, no? Iniwan ang posisyon sa pagka-presidente dahil sa public pressure. At ito ay nangyari nung nag-walk out yung mga prosecution team dahil ayaw pa buksan ang envelope, di ba? So wag mong kakalimutan yan Jingay, paalala ko lang. Baka makalimot ka. Pero si Jingay, pag ito ay nakaalala, automatic na at ito'y bumoto ng yes nang dahil sa ebidensya, wala na, laglag na si Sayad. Pero syempre, hindi yan magre-resign. Bakit ka magre-resign kung may pag-asa ka naman sa Senado, di ba? Kaya nga kayo hindi na nag-answer nag-answer ad cotelam na lang kayo kasi alam ninyo na pagdating sa Kongreso, laglag na kayo. So, ang malaking pag-asa nyo ay nasa Senado.
Pero hindi nyo, yun nga lang problema ninyo, hindi nyo mapipigil ang paglabas ng mga ebidensya. Talagang yan ay isusupwen at ilalabas, di ba? Pero guys, ito nga yung sinasabi ko noon pa. Hindi talaga magre-resign si Inday Sayad. Malabo pa sa sabaw ng pusit yan. At ito, binabanggit na ni Michael Powa, no? Di ba? Bakit bang puti na itsura ni Michael? Pero binabanggit na ni Michael Powa na hindi nila napag-uusapan. At hindi nila talaga pag-uusapan at wala sa bokabularyo nila ang resign. Dahil nga si Sayad, bukod sa matakaw na sa kapangyarihan, makapal pa ang muka. At siya ay umaasa sa mga senador na makakapal din ang muka. Yung siyam na Makatae Black, inaasahan niya yan. Matik yan, yung kapal ng mukha ng mga yan. Okay? So, kaya hindi magre-resign. Let's go. na bumoto sa kanya. Mhm. So, yung Pero natatawa lang ako, 32 million daw. 32 million nagrarally nga kayo, T30 lang. Yung pinirmahan yung tay dyan ka na lang. Ilan lang, wala pa 200,000, 189? What the heck? Paano sasabihin yung 32 million? Talaga si Inday Sayad, lagi ang lakas ng tama, no? Syempre, ito si Michael Powa, tagapagsalita lang ito, di ba? So, medyo medyo sablay lagi. Pag sablay yung amo, syempre, kung ano lang yung sabihin ng amo, di ba? Nagpakabobo na nga ito si Michael Powa dun sa sa meaning ng ng, alam mo yun, sa, iniba na nila yung interpretation ng ng ultimate fact, di ba? Iniba na nila ang interpretation, tsaka ang pinapalabas niya para ba nagiging interpretation na nito ni Michael Powa, yung ultimate fact dapat parang evidentiary fact. Hindi man tayo abogado pero nagre-research rin naman tayo at nakikinig tayo sa mga luminaries at magagaling na abogado. At sa mga professor. At sinasabi nga nila, kaya maliwanag na maliwanag para sa akin, kung ano ang ibig sabihin ng evidentiary fact at saka ng ultimate fact, no? Ang ultimate fact, simple lang kapag ito ay may kwento, may istorya, at mukhang may basehan. No, yung may basehan yung bintang o yung accusation. So, ultimate fact na yon. Basta may istorya. Pero, kapag ang gusto mo, yung sinasabi ni Michael Powa na kailangan may mga ebidensyang ilalabas na, what the heck? Evidentiary fact na yun, sa proper trial na yun. Sa hearing na lalabas yun. What the heck talaga? Anyway, sige, tuloy natin. resignation, that's really not on the table at this point. Hindi namin napag-uusapan po talaga yan. So tayo, ano lang tayo, kumbaga, kung ito man ay hahantong sa Senado, lalaban lang po tayo doon at Kung ito mo nayahantong sa Senado, kunwari pa kayo. Hahantong talaga sa Senado yan, bobo! Hindi mo na lang direktahin na sabihin mo, hindi, magkita-kita na tayo sa Senado. Wari ka pa. pakita natin na talagang baseless itong mga nireklamo laban sa kanya. Baseless pa daw yun. Hindi pa ba ultimate fact? Na eto, bigyan ko kayo ng halimbawa ng ultimate fact, no? Okay. Si Inday Sayad ay nag-content, ay nasa meeting. At si Inday Sayad ay sinabi niya na siya ay kumuha o ng kontrata ng papatay kay President Bongbong, kay Tito Bongbong, kay Tita First Lady, at kay Tito Martin Romualdez. Ha? Papatayin sila kapag siya ay namatay. Ultimate fact yun. Yun ang narinig ko sa mga luminaries at ganun din naman ang aking pagre-research. Merong GR yan. Nalimutan ko yung GR number. Meron ng dyan eh. Meron ng paliwanag ang Korte Suprema dyan na may maliwanag doon sa Estrada versus Ombudsman, no? Kalimutan ko yung GR number noon. So, nakalagay rin doon na pinaliwanag ng Korte Suprema ron kung anong ibig sabihin ng probable cause, no? Na ang probable cause, meron lang itong tinatawag na likelihood. Okay, pero hindi pa sinasabi
doon na ano na guilty na or guilty beyond reasonable doubt, magkaiba 'yun. Hindi ako abogado pero hindi naman masamang mag-research para matuto tayo ano. So ano ngayon ang sabi ni Michael Po, walang ultimate facts. Paano naging walang ultimate fact 'yun? Eh video na nga mismo niya. Pangalawa, yung mga resibo nyo pala, tsaka yung resibo mong ipinakita, ikaw na nga ang umamin sa Quadcom. Nabisto kayo na wala naman pala talagang certification, na yung certification ninyo ay gawa-gawa lang. Yung ginamit nyo sa ginamit yung pambudol at ginamit nyo ang pangalan ng ng Armed Forces. O di ba budol lang yan? Ultimate facts yun! O sige, tuloy tayo. Hindi ho ba sabi nga, maghaharap ng ebidensya ang mga complainants and then yung ilang pong kongresista na naging endorser ng complaints. Kayo ho ba maghaharap din kayo, di ba, ng inyong ebidensya, testigo, supposed to be? Dapat, tignan natin. Hindi ko pa alam kung anong sasagot. Ngayon ko lang po ito napanood Abay, dapat! Dapat maghaharap siya. No? Gano'n naman talaga sa trial patunayan mo pero malamang sa Senado na niya gagawin yun kasi talagang tinatanggap na nila. Hindi ako naniniwalang haharap itong mga ito sa sa Congress. Talagang ito aakyat na sa Senado at yung sa Senado ang pinag-aahandaan ng mga ito. Okay. Sa ngayon, hindi ko pa po masasabi dahil nga Okay lang. ang tingin ko napakahirap naman magharap ng aming testigo tapos Mahirapan ka talaga kasi pati yung si Puting Kabayo walang makitang pumayag. Si Puting Kabayo walang makita na papayag para maging witness at magpanggap na siya si Mary Grace Piatos. O kaya sila Uwishi. At kung sino-sino pa. Ang sabi ni Puting Kabayo, nahirapan daw sila. Wala daw silang makita, takot. Takot daw ma-perjury, takot ma-demanda. we cannot direct or cross-examine we cannot direct yung testigo namin at hindi namin ma-cross-examine yung testigo ng kabila. So sa ngayon wala Hindi mo talaga mako-cross-examine yun kapag hindi dadalo si Inday Sara. Diba? have to really look into that, no? Okay. Tingnan muna natin kung ano ang takbo ng mga hearings. Nasa inyo bang kaisipan na gawing testigo si Toby Chanco? Yan na nga. Yan na nga, oy! Trojan Horse, kasama ka pala rito! Nabanggit ang pangalan mo, Mr. 1 million %. Nabanggit ang pangalan ni Mr. 1 million %. What the heck? Pabor sa Vice Presidente? Hindi po namin napag-uusapan. Wala po kami napag-uusapan na ganyan, sir. Pero narinig niyo po siya sa kanyang wala pahayag pa ngayon, pala. bagamat walang pinapangalanan, pero Oo nga, nagbo-volunteer Ayaw nyo ba? Ayaw nyo ayaw nyo kay Trojan Horse What the heck? mabigat yun na itong impeachment proceedings ay nahahaluan po ngayon ng mga deals umano para ho pumabor sa impeachment ang ilang miyembro ho ng komite o maging kamara dahil doon sa mga pending case nila sa flood control scandal. Opo, narinig na rin na po natin yung mga balita na yan, pero katulad ng sinasabi po namin na we are opposing yung mga speculations na nilagay nila sa impeachment complaints nila, I myself and the defense team would not also want to speculate kung totoo o mali yun. Wow. Doon na nagtatapos ang kadramahan nitong mga pakananan naman nitong si Michael Poa. Anyway guys, so yun. Maliwanag hindi nila napag-usapan at si Mr. 1 million % ay wala pa rin sa usapan kung siya ay tetestigo pero hindi natin alam, malay mo. Alam mo naman si Mr. 1 million % atribida yan at abangan ninyo, may mga naalaman pa ako sa inayupak na Mr. 1 million % na to. Ang daming kalokohan ng inayupak. Anyway, so wala pa sa vocabulary nun. Pero ang sigurado ako, tulad ng sinabi ko, hindi magre-resign si Inday Sayad, okay? Sa palagay ko, hihintayin na lang niya na umakyat talaga sa Senado sapagkat doon sa Senado, talagang malaki ang tsansa nga naman niya na, siya ay
maabsuelto. Pero ang problema lang niya ay ang public pressure unang-una, 'no? Ang mga mamamayan na manonood at titingnan talaga at 'pag nailatag ang ebidensya ay naku po Rudy, paano mong iiwasan 'yun, 'no? Paano mong iiwasan yung bilyon-bilyon pumapasok sa iyong bank accounts? Paano mo ipapaliwanag ang iyong salin, 'di ba? At paano mo ipapaliwanag ang ang mga magiging testimonya ni Caramil Madriaga na magko-coincide naman dito sa sa mga salin mo at sa mga pogo money at sa mga perang pumapasok sa iyong sa iyong what do you call this? Sa iyong bank accounts. So paano mo ngayon 'yan paano mo maiipaliwanag 'yan? Malamang-lamang wala ka ng paliwanag diyan na hinayupa ka. So so si Inday Sayad talagang ito ay mai-impeach ito. At pagkatapos magtutuloy-tuloy ang kaso niya sa sa ombudsman. Sa madaling salita, na-impeach, nagtuloy ang kaso sa ombudsman, ang kasunod, takas. Tatakas na si Inday Sayad! Kaya abangan natin ang pagtakas ni Inday Sayad. At ang kasunod na sigaw ng mga didilis, Barbie for President! Di ba? So yun ang mangyayari. Kaya hindi magre-resign si Sayad. Takaw sa kapangyarihan niya, maniwala kayo. Okay? So yun lang. Sa mga bobong didilis dyan at may Sayad na nyo, ang tatay nyo ay karton. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Tatay nyo preso. Bye!